buong panahon ng inyong salindahi. Aayusin niyang palagi ang mga ilaw sa ibabaw ng ilawan na yari sa lantay na ginto sa harapan ng Panginoon. Kukuha ka ng piling harina at sa pamamagitan nito ay magluluto ka ng 12 tinapay. 2/10 bahagi ng efa ang sa bawat tinapay. Ilalagay mo ang mga iyon sa 2 hanay, 6 sa bawat hanay, sa ibabaw ng hapag na dalisay na ginto. Maglalagay ka sa bawat hanay ng dalisay na kamanyang upang maging handog na tanda para sa tinapay bilang handog na pinaraan sa apoy para sa Panginoon. Sa bawat sabas ay palaging aayusin ito ni Aaron sa harapan ng Panginoon para sa mga anak ni Israel bilang isang tungkuling walang hanggan. Ito ay magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak at ito ay kanilang kakainin sa dakong banal sapagkat ito ay kabanal-banalang bahagi para sa kanya mula sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, isang walang hanggang bahagi. Noon, ang anak na lalaki ng isang babaeng Israelita na ang amay Ehipsyo ay pumunta sa mga anak ni Israel. Nag-away sa kampo ang anak ng babaeng Israelita at ang isang Israelita. At nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan sa isang pagsumpa. Siya'y kanilang dinala kay Moses at ang pangalan ng kanyang ina ay Shelomit na anak ni Debri sa lipi ni Dan. Kanilang inilagay siya sa bilangguan hanggang sa ang hatol ay ipinahayag sa kanila ng Panginoon. At nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, "Dalhin mo ang manlalait sa labas ng kampo, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kanilang mga kamay sa kanyang ulo at hayaang batuhin siya ng buong kapulungan. At sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sino mang lumait sa kanyang Diyos ay mananagot sa kanyang kasalanan. Ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na napapatayin at babatuhin siya ng buong kapulungan, maging dayuhan o katutubo sa lupain ay papatayin kapag nilapastangan ang Panginoon. Sino mang pumatay ng tao ay papatayin, at ang pumatay ng hayop ay magpapalit nito buhay sa buhay. Kapag pininsala ng sino man ang kanyang kapwa, gaya ng kanyang ginawa, ay gayon din ang gagawin sa kanya. Bali sa bali, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ayon sa kanyang pagkakapinsala, siya ay pipinsalain. Ang pumatay ng isang hayop ay magpapalit nito at ang pumatay ng isang tao ay papatayin. Magkakaroon kayo ng isa lamang batas para sa dayuhan at para sa katutubo, sapagkat ako, ang Panginoon ninyong Diyos, nagsalita ng gayon si Moses sa mga anak ni Israel. At kanilang dinala ang taong nanlait sa labas ng kampo at siya ay pinagbabato at ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moses. Leviticus chapter 24. Amen. 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 Reflection po. Meron po ang gustong magsalita patungkol sa ating binasa? Pwede po. Yes po, sige po. Napakaganda po nung binasa ng ating kapatid. So, ganun po ka-stricto yung mga batas noon na baka ako ipatupad po sa atin ngayon, sa ating modernong panahon. Baka po walang makatira sa atin. Kasi marami tayong mga bagay na ginagawa sa pag-araw lang ng Sabat. Ngayon, katulad ngayon, Preparation Day. Diba? Dapat ihanda lahat.
ang gagamitin bukas. Walang magpaparingas pag-araw ng Sabat. Ay baka po maubos tayo. Kung susundin po natin talaga kung ano yung sinabi ng Panginoon. At mahirap po talagang sumunod kapag ang banal na Espiritu wala po sa atin. Kaya tulungan po tayo ng ating Panginoon na kung ano po yung sinabi niya, isakbukayan po natin. Happy God First Morning po. Amen. Thank you po. Meron pa po bang gustong mag-reflect? Okay, kung wala na po. Ayan, teka lang po. Ayun, kung wala na po, tayo po ay dumako na po sa ating Lest We Forget. Jonah, simulan niyo na po. Okay po. Ayan, so tayo po ay dadako na sa ating devotional. Mga bagong usapin. Ikatlo, sino po sa atin mga kapatid dito ang nakaranas na masama sa isang mainit na usapin or debate kung sabihin po natin or nakasaksi ng isang debate. So ito po, yan po ang may kinalaman po dito sa ating devotional ngayong gabi. Sabi po sa Kawikaan 25 verse 25, tulad ng malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mabuting balita. Pagdating ng 1886, makikita na ang mga panig sa paparating na tunggalian sa teolohiyang Adventista. So ito ay tinawag na tunggalian sa teolohiyang Adventista. Nasa isang panig sina G.I. Butler, Pangulo ng General Conference, at Uriah Smith, kalihim ng General Conference. Sa kabilang panig ay naroon ang dalawang bagong patnugot mula sa kanluran, sina A.T. Jones at E.J. Waggoner. Tila ang natatanging babaeng kasama sa tunggalian ay nagsisikap na manatiling walang pinapanigan upang magawa siya sa kasama ng magkabilang panig. Ngunit pagdating ng unang bahagi ng 1887, nagsimula na si Ellen White na mag-isip na hindi lamang namamaltrato ang mga lalaking mas nakababata sa isang bagay na di patas, kundi mayroon silang bagay na maituturo na kailangan na marinig ng Seventh-day Adventist Church. Kaya't pagdating ng April 1887, itinalaga niya ang kanyang sarili sa pagsisiguradong mapakinggan sina Jones at Waggoner sa 1888 General Conference Session. Sa huli, si Ellen White ang lalabas na pinakamaluwalhati sa tunay na kahalagahan ng mensaheng 1888 nina Jones at Waggoner. Ang kanyang pangunahing tema ay masisentro sa muling interpretasyon ng bahagi ng Apokalipsis 14 verse 12 na sinasabi, narito ang mga tagapag-ingat na mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang talatang iyan ang pinakasentrong talata sa kasaysayan ng Adventismo. Naglalaman ito ng huling mensahe na ibibigay ng Diyos sa sanlibutan bago ang hilawang pagparito na inilalarawang nagaganap sa mga talatang 14 to 20. Kapuna-puna na ang dalawang panig sa tunggalian ng Adventista sa paksa ng 1888 ay magpo-focus sa Apokalipsis 14 verse 12. Ngunit, ididiin nila ang magkabilang bahagi ng talata. Itataas ng mga tradisyonal ang mga utos ng Diyos, samantalang ididiin naman ng mga reformador ang pananampalataya ni Jesus.
lalabas ang isang bagong interpretasyon ng Apokalipsis 14 verse 12 mula sa mga pagpupulong sa Minneapolis na babaguhin ang hugis ng teolohiyang Adventista. Magdurusa si Ellen White dahil sa kanyang pagsuporta kina Jones at Waggoner. Pagdating ng Disyembre 1888, magbabalik tanaw siya sa katatapos na General Conference at sasabihin, winalang bahala ang aking testimonya at hindi pa nangyari sa aking buhay na ako'y tinrato ng gayon sa komprehensyong iyon. Iniisip ng ilan sa atin na naging mabuti ang nakaraan sa iglesia. Hindi. Kung paano noon, gayon din ngayon. Nagagalit sa isa't isa ang mga mabubuting tao at kailangang manalangin sa Diyos para sa kapatawaran. So yan po ang ating devotional ngayong umaga. So bilang reflection po mga kapatid, sa history ng ating iglesia, ng ating church, nakita po natin kung paano itong mga theological debate, kayo pa yung nakapanood na or kayo po mismo ay nasali sa ganong sitwasyon. Ito po ay hindi lamang usapin ng doktrina, kundi usapin din po ito ng puso at pananampalataya. At sa gitna ng ganong mga hidwaan noong 1888 ay pinili ni Mrs. White na pakinggan ang bagong liwanag na dala nila Jones at Waggoner. Hindi dahil sa popular sila, sikat sila, si Jones at Waggoner, kundi dahil nakita niya ang pangangailangan ng iglesia na muling tumuon sa pananampalataya ni Jesus. Tayo bilang mga Seventh-day Adventists ngayon ay tinatawag tayo na maging mapagkumbaba sa pagharap ng mga bagong katuruan o pananaw. Hindi lahat ng bago ay tama, di po ba? Ngunit hindi rin lahat ng luma ay sapat. Ang hamon po sa atin ay ang maging bukas sa patnubay ng banal na espiritu. Gaya ni Mrs. White na handang tumindig para sa katotohanan kahit ito'y hindi tanggap ng nakararami tulad ng kanyang panahon. Paano natin po ito maisa sa kabuhayan mga kapatid? So unang-una sa bawat pagtuturo, tanungin po natin ating mga sarili, ito ba yung nagpapalalim sa aking pananampalataya kay Jesus? At sa bawat discussion or debate, piliin ang kababaang loob kaysa pagmamataas. Hindi po kaya alam na natin na okay, ako naman talaga yung tama, ay andyan ay pride natin. Kasi alam nating tama tayo. Kundi piliin po natin na tayo maging humble. At sa bawat mga ganoong usapin, ay alalahanin po natin na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagwawagi sa mga ganoong debates, kundi sa pagdadala ng kaluluwa sa paanan ni Kristo. Dahil una't una, tayo po ay mga nagwagi na sa mata ng Panginoon. Kaya hindi makasukat ang ating tagumpay sa naway tayo ay maging ilaw sa gitna ng mga usapin, hindi upang magdulot ng division, pagkakabahabahagi, kundi upang ituro sa ang daan ng pag-asa at kaligtasan at maging liwanag tayo sa mga nakapaligid sa atin. So yan po ang aking maiksing reflection. Ako po excited na marinig ang karanasan ng iba sa ating mga kapatid. Salamat po. Amen. Sige po. Amen. Amen. So, pwede po? Yes po, sige po. So, parang ganyan po yung nangyari sa ating GC session itong nakaraan lang. No? Maraming mga usapin na dapat sanang dalhin sa floor pero sinupres nung ating dating GC President at Pintong Bago. So parang hindi talaga may iwasan na magkaroon ng issue. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Mrs. White na sa tingin ay parang babagsak. Pero hindi babagsak itong ating iglesia. May mga issue kasi na minority na yun nga, tama naman pero
sinusuppress ng mga leader. At tama si sister, sabi mo nga ay, ang sabi ng Panginoon, "Come and learn of me, for I am meek and lowly in heart." Kasi ngayon, pagka isinakabuhayan natin yung kung ano yung sinabi ng Panginoon, ang tingin agad ng iba nating mga kapatid, tayo ay offshoot na, reform na para bang iniisip nila na ini-insist mo yung pagbabago, especially doon sa health reform na kanang kamay ng ating Three Angels message. Pagdating sa diet, ganun din. Kapag isinakabuhayan natin, meron nga kapatid pag yung niluto ng araw ng Sabado, hindi kinakain. Ano? Yun ang conviction niya. At yun naman ang nakasulat. Pero ang tingin sa kanya ng mga kapatid ay siya reform. At nakakatanggap siya ng hindi magandang salita do sa mga kapatid. So, ganyan po ang nangyayari rin sa ating kalagitnaan ngayon. Ay, hindi naman po masama kung mayroong mga discussion. At yun nga, dapat ay balansehin. Hindi naman yung kung tama ka nga, ay ipipilit mo. Ang kuwan lang doon ay kung ano yung katotohanan na ating nakikita, isa kabuhayan natin, kahit marami tayong naririnig doon sa mga kapatid. Kasi pagka isinakabuhayan po natin yung mga katotohanan, yung mga nakikita nung, sabi nga nakikita nung mga gumagawa ng hindi tama kapag merong taong lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos na hayag naman yung kanilang masamang gawa. Kaya talagang hindi katanggap-tanggap at hindi maiiwasan na magkaroon tayo ng mga issue o usapin sa loob ng iglesia. Pero tulungan tayo ng Panginoon. Ang Banal na Espiritu naman ang patuloy na kumilos sa bawat isa at kung ano yung mga katotohanan na lalo na doon sa Spirit of Prophecy, Council on Diet and Food, Council on Health, Ministry of Healing, ay kapag ayan po yung ating isang kabuhayan, ay marami po talagang babangong issue sa ating kalagitnaan. At nakita po natin noong 1888, ganun din. Ngayong 2025, ganun din ang nangyari. May mga issue na dapat dalhin sa floor, pero sinupress ng ating dating leader at nitong bagong leader. Yun lang po at happy God first morning. Ano po yung sinupress? Parang di po ako naliliwanagan doon. Tungkol do sa pandemic nung nakaraan. Pinaliwanag na po doon. Kasi nga sabi nga, huwag na nilang dalhin. No need. Pero marami yung nag-vote na dapat dalhin. Yan po ay tapos na issue, mga kapatid. At ang balancing posisyon ng ating pong mga leader doon ay nasabi na. At kung hindi po maliwanag sa atin, ay balikan po natin yung mga laman ng mga announcement ng panahon na yon. Okay. Salamat po. Okay. Meron pa po ba ang gustong mag-reflect? Okay, kung wala na po, Jonah, please lead the prayer. Tayo po'y manalangin. Dakila't mapagpala naming Diyos,
Salamat po sa liwanag ng iyong salita at sa mga aral mula sa kasaysayan ng aming iglesia. Tulungan mo po kaming maging bukas sa iyong patnubay, Ama, gaya ni Mrs. White na hindi natakot tumindig para sa katotohanan kahit sa gitna ng pagtutol. Tanim mo sa amin, Ama, sa aming mga puso ang tunay na kababaang loob upang sa bawat usapin ng aming mga layunin ay hindi ang manalo sa argumento kundi ang magpalalim ang sa aming pananampalataya kay Jesus. Naway maging daan kami ng kapayapaan, pag-asa at pagkakaisa sa aming komunidad. Gamayan mo kami, Ama, sa aming paglilingkod at bigyan kami ng tapang na tumindig para sa katotohanan na may pag-ibig at biyaya. Ito po ang aming samot talangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Tayo po ay dumako na po sa ating COP testimony. Ano ay sa Pangkabanatuan Church. Yes po, good morning po. Good morning po. Hindi po. Ayan. Happy GFM po sa ating mga kapatid.
At sa lahat po na nakikinig, no? Okay lang po ba yung aking audio? Po, ma'am. Okay, salamat po. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito, no? Kami po ay sinabihan po ni Pastor Nelson para po mag-testimony ngayong araw. At ang mag-represent po ngayon ay ako po, si Sister Zyrene, at ang aming pong head elder mamaya na si Brother Oscar. Ang akin pong part ay yung may mga guide questions po kasi. So ang part ko po ay questions 1 to 3, no? Kung sa Bulacan po, sa Area 5 ay mayroong sapang palay. Dito naman po sa Cabanatuan, sa Area 2, ay may sapang. Hi, Ate Net! Sapang naman po sa amin. Kami po ay dating Mayapiap Norte Group of Company. So, yung po aming care group dati ay nasa Mayapiap, subalit nakapagpatayo po ng church at nakabili ng lote sa Sapang. So, kami po ngayon ay tinatawag ng Sapang Church. Kami po ay nasa Central Nueva Ecija District 1 sa pangunguna po ni Pastor Dave Claveria ngayong panahon na ito. At ang atin pong experience sa COP, sa Combined Offering Plan sa atin pong iglesia ay isang napakagandang experience para sa amin. Dahil po kami ay isang maliit na pulutong lamang, no? Meron lamang po kami. Dahil care group lamang po kami po ay company. Meron po kaming mga pamilya, no? Usually ay mga taga doon lang sa Sapang din. At kami po yung amin pong pamilya. Ang COP po ay amin pong unang narinig sa pangunguna po ni Pastor Nelson, no? Dito po sa Area 2 nung siya po ay chairman pa. That was June 2024, nagkaroon po ng area fellowship dito sa Palayan. At maganda po, ako po ay personally sa amin pong pamilya, no, kaming magkakapatid ay magkakasama kasi kami nung sa Hanay doon sa fellowship ay medyo may pagka yung parang yun po yung initial reaction natin, pagka ibinibigay yung ganong mga bagong light. Talagang, teka, ganito. At actually, minessage ko pa yan. Ang nag-speaker po kasi sa amin noon ay si Pastor Jerry, yung ating pong Pangulo. Minessage ko pa ng personal si Pastor Jerry kahit hindi kami friends. At nagtanong ako, meron akong sinabi sa kanya at nakakatuwa dahil nasagot naman niya po ito ng napaka-mahinahon at napaka on the point, no? Na walang ibang mga mapalabok na detalye pero straight to the point. Pero po nung time na yon, nung nagkaroon ng nagbigay sila pastor ng paanyaya kung ilang percent yung ibibigay mo sa COP, tumugon naman po kami. Kami po ay, ako po ang aming mag-asawa ay tumugon 10%. Ang aking pong anak na 10 years old that time ay tumugon ng 15. Hanggang ngayon ginagawa niya po. At yung pong ibang mga kapatid ay nagtugon din po sila, 10%. Ayan, nakakatuwa kasi nakita ko doon sa mga pictures ni Pastor Nelson na nandun sila at nagsusulat, nagpipirma. Pero, syempre, hindi pa masyadong hindi pa namin alam kung paano gagawin, So, noon pong nag-anyaya po ang GFM, ang ating CLPM na magkaroon ng daily devotional, yung 40 days. At doon nga po ay talagang inisa-isa, talagang dinitali kung paano gagawin para sa ating COP. Doon ko rin po narinig ang Team Gugma. So kami pong pamilya ay talagang nag-decide na talagang gagawin na yung 10%. At dahil po ang aking asawa ay elder din sa Sapang, dahil konti lang naman po kami doon, so kami lang din ng mga officers, ay every Sabbath ay talagang sinasabi namin kung ano yung naririnig namin sa umaga, sa everyday, ay sinasabi namin sa Sapang, sa church. At ganito mga kapatid, ganyan. At ang isa pong tumatak sa amin yung testimony ng Team Gugma na yung pong may pamagat na
ano yung sa labandera. Ay, yung wanted, parang wanted labandera siya nung pandemic, no? So, ibig sabihin, kahit gaano ka liit o gaano ka ano yung kita mo, basta po ikaw yung nagtatapat ay pagpapalain ka. Hanggang nung lagi-lagi nang naisasabi doon sa church, no? Hindi namin alam kung paano ano, pero siguro ano na din ng Holy Spirit ay isang Sabado na lang nagulat kami kasi hindi naman po kami yung treasurer, no? Yung treasurer ay nagsabi, tsaka yung aming health elder, yan si Brother Oscar, na ano na din daw sila, nag-commit na din daw sila talaga na magsi-COP na rin ng 10%. So yung pong COP ay in-embrace po talaga ng church. At wala kaming narinig na mga yung ang hirap naman niya, yung mga gano'n, wala talaga, walang opposition. In-embrace po talaga fully ng church. At ang isa pong naging mabuting resulta, ano, at naging impact nito, ang amin pong mga kapatid ay, di ba, naging faithful na sa tithe, naging faithful na sa COP, at ang naging isang impact po nito ay naituloy po, no, naipatayo po ang aming iglesia sa pamamagitan po ng panalangin. Noon pong magmula po noong October 2024 ay patuloy kaming nananalangin. Sabi namin ay umpisahan na natin yung iglesia kasi meron ng nabiling lupa sa tulong din po ng ating area, sa tulong po ng ating mga union, ano, ay nabili na po yung lupa sa Sapang at nabayaran. Sa kasalukuyan po ay binabayaran pa rin po namin, ano. Pero po pwede na daw pong tayuan, sabi po nung may-ari. Kaya unti-unti po namin hanggang sa tulong po ng distrito. At meron po kaming isang kapatid dito sa Cabanatuan, ano, na talagang, kumbaga, sabihin natin, may kaya, mayaman talaga. Talaga siya yung may pusong na tutulong sa mga kapatiran natin dito sa mga iglesia, ano, nakakapagpatayo ng mga iglesia. At sabi namin, lapitan nga natin si ganito, si sister ganito, sabi. O sige, dahil nag-usap-usap po kami na lapitan. Kapag nilalapitan po namin yun, ay sabi, sige lang, oo, sige lang. Nakausap po na si ganito, oo, alam ko na. Kumbaga alam na niya yung need namin. Ang ginawa po namin ay pinagpatuloy po namin yung pananalangin para sa kanya. At noon pong, nito lang po, nung February, March, hanggang nung March, ay nagulat po kami, no, na nitong March 2025 ay lumapit po siya sa sa aming head elder, no, sa pamilya nila. At sinabi nga po na ituloy na natin yung inyong iglesia. Ayan. At kaya nga po ngayon ay meron na po kaming iglesia na tinitirahan. Ang last time po ay nagkaroon kami ng church inauguration dito sa pamumuno din po ni Pastor Nelson Antonio. At ang nakakatuwa po mga kapatid ay February 2024 lang po ay noon lang po kami nag-groundbreaking sa pamumuno pa po ni Pastor Parulan, yung pong ating pong sa CLC pa po tayo. At nito nga po, last June ay nasimbahan na po namin at nakapag-inauguration na po kami dito sa Barangay Sapang. So, ang lagi po naming sinasabi na ganon, yung naging impact, sabi namin magtapat lang tayo ng magtapat. At yung Panginoon ang nakakaalam kung ano yung bagay na pangangailangan natin. At sa panahon pong ito, ibibigay ko po ang kabuuan ng ulat para sa atin pong stewardship data, sa atin pong elder si Brother Oscar. Happy God first morning po mga kapatid. So ang aming stewardship data po, ang aming lokal na iglesia ay may kabuang miyembro na naitala na 89. Subalit dahil sa iba't ibang kadahilanan, gaya ng paglipat ng tirahan, pagtatrabaho sa ibang bansa, at pagkakaroon ng mas malapit na iglesia sa kanilang bagong lugar, ang ilan sa kanila ay hindi na regular na dumadalo sa ating lokal na pagsamba. Subalit mga kapatid, ay meron tayong mga aktibo
na member na patuloy na uma-attend ay meron tayong 33 na aktibong miyembro na binubuo po ito ng 6 na mga bata at 4 na mga kabataan at 20 na matatanda o sa hustong gulang po. So sa kasalukuyan po ay meron po tayong total givers na 20. Ito po yung mga matatanda na sinabi ko po kanina, yung mga active na 20 din. No, ang nagbibigay po ng higit pa sa 10% na mas mataas pa sa ikapo ay isa. Ang tapat na nagbibigay ng eksaktong 10% ay 5 po. Habang iba naman ay nagbibigay ng mas mababa sa 10% ay 5. At ang non-systematic naman po ay 9. Bagamat ang iilan po ay hindi pa ganap na sumusunod sa sistematikong prinsipyo ng pagbibigay, naniniwala tayo sa patuloy na pagtuturo at paggabay sa banal na Espiritu na mas marami pang kapatid na mahikayat na maglingkod at magbigay ng may katapatan at kagalakan sa puso. So, ang atin naman pong disparity generosity index from January po, ang generosity index natin from tithes to COP ay nagkaroon po ng total na 6.5. Ang February naman po ay 7.4. Ang March naman po ay 7.5. Noong April po ay 6.8. May 6.10. June po ay 4.3 and July 4.16. Sa kabuuan po mga kapatid ng tithes and COP, ang generosity index natin ay 6.4 po. So makikita po natin sa mga datos na ito ang buwan ng pagtaas at pagbaba ng ating pagkakaloob. Ngunit sa kabila nito, ang biyaya ng Diyos ay hindi nagkukulang. Patuloy nating ipanalangin ang ating iglesia sa paglago, hindi lamang sa dami, no, kundi lalo na sa katapatan, kagalakan at pagsunod sa prinsipyo ng pagbibigay. Naway mas mapalalim pa ang ating pagkaunawa sa pagiging katiwala ng Panginoon. So, dahil po sa aming pagsi-COP, so naapektuhan po yung aming spiritual na program sa aming church, no? Una nga po dito ay parang mas napalalim pa ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan po ng COP ay naturuan ang mga miyembro na magbigay ng may pananampalataya, hindi lang dahil sa obligasyon ito, kundi bilang pagsamba at regular at commitment sa napagbibigay sa isang spiritual na discipline, no, na nagpapatibay ng pagtitiwala sa Diyos bilang source ng lahat ng bagay. Pangalawa mga kapatid ay ito ay nagpapalakas ng discipleship program, no mga kapatid, dahil sa mga consistent na financial support, ang simbahan ay mas nakapaglaan ng mga resources. Kasi dati mga kapatid, nung walang COP talaga, nagme-message kami na mga kapatid, share tayo, may contribution, may seminar, ganito mga kapatid. Ngayon po mga kapatid ay confident kami na pag may aatinan ng mga trainings ay meron po kaming nakalaan na budget. At katulad nun, sa pagba-Bible study, meron kaming nakalaan na budget sa mga trainings, sa mga leadership, no? So mas maraming miyembro ang mas naaabot at nanguhubog sa spiritual na maturity, mga kapatid, no, sa pagbibigay. Pangatlo, mga kapatid, ay mas yung napapalawak ang ministry involvement. So, ang mga miyembro bahagi ng COP ay mas parang involved sila sa pagmiministeryo, no? Dahil nararamdaman nila na bahagi sila ng ating mission at vision, no?
dahil sa kanilang mga commitment ay sila ay minsan ay nagbo-volunteer na mag-lead, di ba, sa mga small group, mga lumalahok sa mga evangelism, mga kapatid, no? So, pang-apat naman po ay nagbibigay ng direksyon o parang unity sa church mission natin, no? Yung combined offering program natin ay isang paraan para maipakita yung collective obedience ba at alignment ng church sa mission at vision sa Diyos. Kapag kasi may commitment sa giving, mga kapatid, ay mas malinaw sa bawat miyembro kung bakit may discipleship, may mission ang church, tapos may church planting. So nagkakaroon ng pagkakaisa sa layunin ng simbahan, mga kapatid, kung nauunawaan natin yung tamang pagbibigay. So, pag-5 naman po, mga kapatid, ay mas napapalago yung ating spiritual program through provisions. Dahil sa consistent giving ay nagkakaroon tayo ng stability and sustainability, mga kapatid, na ating spiritual program katulad ng mga trainings, yung ating mga retreats, mga youth camp na yan, saka ating mga worship na yan ay hindi na nagiging hadlang yung budget sa pagpapatupad ng spiritual growth activities. Kasi minsan, mga kapatid, dahil sa mga walang pondo, minsan abono pa, personal pa yung ibinibigay, mga kapatid. Ngayon kami ay confident, mga kapatid, na makaka-attend sa mga ganitong program para mas mapalago yung ating mga spiritual na natin, no? At pang-anim naman po, mga kapatid, ay nagiging sukatan din dito yung obedience at spiritual maturity, no, mga kapatid, no? Ang pagsali po, mga kapatid, sa COP, ito ay hindi sa pilitan, no? Hindi namin pinilit yung mga members natin na, oy, sumali kayo kasi ganito, hindi, no, mga kapatid, kasi meron kaming, yung first Sabbath talaga namin ay stewardship, talaga yon, na naka-assign talaga, na lagi namin nurture na kung gusto mo talagang lumago, spiritually matured, o gusto mong lumago talaga, ay makikita ito sa consistency, mga kapatid, faithfulness, saka deeper participation sa church natin, no? So, yun, mga kapatid, no? So, ang combined offering program po, mga kapatid, ay hindi lamang tungkol ito sa pera, mga kapatid. Ito ay spiritual movement sa loob ng simbahan. So, ito ay, kumbaga, nagbubunga ng mas malalim na pananampalataya, commitment, unity, ayan, at mas pinapalakas ang spiritual programs sa pamamagitan ng COP, mga kapatid, no? Lumalago hindi lang ang simbahan bilang organisasyon, kundi bilang katawan ni Kristo, mga kapatid. At sabay-sabay po tayo lumakad sa ating mission at vision sa Diyos. Yun po, mga kapatid. At happy God First Morning po. Ayos. Amen po. Amen. Yan. Babasahin ko po itong sinabi ni Pastor Jerry. Amen. Nakakatawa ang inyong naging buhay dito sa Missional Church Direction, Sapang Church. Isa kayo sa tunay na missional church. Maraming salamat sa inyong ibinahaging karanasan. Maganda ang inyong discipleship plan through care groups, ang stewardship practices, at pagpatuloy kayo na mga anak ng isa pang mission group sa inyong teritoryo. Praise the Lord. Thank you po, Pastor. Yan. Thank you po sa pangkabantuan. Baka meron pong gustong magsalita na na-inspire doon sa kanilang report, sa kanilang testimony. Napakagaling ng Panginoon talaga. Praise God. May gusto po. Yes po, sige po. Kung hindi po ako nagkakamali, ang ating pong reporter ay isang local church
ng ating pong CLPM na hindi pa po ata sila organized church, if I am not mistaken. Di pa po, Pastor. Ayun, nakikita niyo po mga kapatid, napakatutuwa. Ako'y doon na-inspire sa fact na yun, na sa kabila ng sila po ay journeying towards yung organization ng kanilang church from company to church journey ay ganito na yung kanilang simula. Kaya naniniwala po ako, kapatid na Cyril, at sa kapatid natin si Oscar ba talaga ang pangalan o Osh? Oscar. Parang hindi millennial yung pangalan, ano? Batang-bata pa siya. Ang inyong paglilid ay magbubunga, no? At nakikita kong maalagaan ng mabuti yung inyong church sa inyong kapasidad na ma-assist yung ating mga naka-assign na pastor na matulungan na ang mga kapatid ay lumago kay Kristo. Ipagpatuloy niyo mga kapatid at ang inyong dato ay ipakisubmit sa ating pong stewardship director upang makasama po natin sa nominee, kasi wala pa po tayong guidelines kung paano i-recognize na missional church ang mga company. Baka kayo po ang magiging simula ng company ay i-recognize natin na missional church. At nakatutuwa, nakaka-inspire kayo mga kapatid, yung inyong mga kwento. Alam ko po ay marami pa, bukod kay Sister Serene, ay meron pa pong mga kapatid na pwedeng magkwento kung paano sila ay nag-journey dito sa missional church at paano sila sumisigla sa pagkakilala sa ating Panginoon at mag-involve sa mga gawain ng iglesia na nakapagpapatibay sa kanilang pananampalataya. So ipagpatuloy niyan mga kapatid, more than COP, more than COP ay ang relationship ninyo sa isa't isa. Ang magliwanag sa inyong teritoryo, ang buhay ninyo na nakasalig kay Kristo, ang mapansin ng mga tao sa paligid ninyo. Alam kong hindi kayo magiging madali ang inyong journey sa pagpapasigla, pero kapag palagi kayong Christ-centered ang buhay at nakadepende sa pagtitiwala sa Diyos, ang mga krisis na darating sa inyong iglesia ay malalagpasan na magkakasama kayong nagmamahalan. Magpatuloy kayo mga kapatid lumalago kay Kristo at ang inyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay inyong maranasan araw-araw. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong report ngayon ay ako po ay na-bless. Ako'y naniniwala na marami po ditong dumalo ngayon at mga nakikinig ay may kwento na po sila kung paano kayo ay na-transform into missional church. God bless you po mga kapatid at sa inyong leader. Amen. Thank you po, Pastor. Thank you po. Sa pangkabuntuan, sana po ito ay maging inspiration po sa ating lahat, no? Kahit maliit lang silang church, may nala-inspired po tayo sa kanilang testimony. Thank you po, Ma'am Ancheta. Thank you po. Yan, dako na. Dako na po tayo. Sa pang church, na-inspire kami. Salamat sa inyong pag-i-inspire sa amin at alam ko magiging kayo dyan, inspirasyon ng inyong distrito dyan sa inyong lugar sa Cabanatuan. Tuloy-tuloy lang. Gawin natin yung mabuti para tayo maging magandang halimbawa. Pakinggan natin ang ating God First video. Prinsipyong biblikal sa paghahandog. June 8. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Unang Juan Kapitulo 4 versikulo 19. Naglalahad ang Biblia ng ilang mga prinsipyo pagdating sa paghahandog. Isa sa pinakamahalaga ay nararapat na ang halaga ng handog ay sang-ayon sa porsyentong ipinasyaan ng mananambahan
at ang porsyentong ito'y kailangang humahamon sa atin upang maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo. Hindi ito tungkol sa halaga ng handog, kundi dahil sa masakripisyong halaga. Sa ganitong kalagayan, kailangan tayong huminto at mag-isip. Nakagawa na ba ako sa tanang buhay ko ng tunay na sakripisyo para sa gawain ng Diyos? Upang tugunan ang paksang ito, isinulat ni Ellen G. White, gaano kalaki ang kaloob ng Diyos sa tao, at gaano ginusto ng ating Diyos na gawin iyon. Sa pagiging mapagbigay na hindi kailanman mahihigitan, nagkaloob siya upang mailigtas niya ang mapaghimagsik na anak ng tao at maipakita sa kanila ang kanyang layunin at maipaunawa ang kanyang pag-ibig. Gagawin ba ninyo, sa pamamagitan ng inyong mga kaloob at mga handog, na maipakita na wala kayong iniisip na napakabuti para sa kanya na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang taong tunay na umiibig sa Diyos ay hindi maghahandog ng paglilingkod sa Kanya sa labi lamang. Dadalhin niya sa kabangyaman ang kanyang kaloob at mga handog upang may padala ang mga manggagawang maghahasik ng mahalagang binhi. Review and Herald, May 15, 1900. Pagkatapos ng maraming taon ng mabigat na trabaho at pagsusumikap sa India, bumalik ang isang misyonerong Scottish, si Alexander Duff, sa kanyang sariling lupain para roon mamatay. Sa panahon ng pagpupulong sa kanyang iglesia ay nangaral at nanawagan sa kanyang mga kababayan na humakbang ng pasulong para sa pagpapatuloy ng gawain. Walang sino mang tumugon sa kanyang panawagan bagaman kanyang iginiit ng marubdob na anupat na himatay siya sa pulpito. Habang sinusuri ng doktor ang kanyang vital signs ay biglang namulat ang mga mata ni Alexander Duff at nagsabi, "Kailangan kong makabalik sa pulpito, kailangan kong ipagpatuloy ang aking panawagan." "Huminahon ka," sabi ng doktor, "napakahina ng iyong puso." Subalit tumangging makinig ang matandang misyonero. Bumalik siya sa pulpito at ipinagpatuloy ang panawagan, wika niya, nang nanawagan ang Reyna Victoria para sa mga voluntaryo. Daan-daang mga kabataan ang humakbang papunta sa unahan. Subalit nang ang Haring si Jesus ang nanawagan, wala isa man ang gustong tumugon. Wala na bang mga anak sa Scotland para tumugon sa panawagan ng India? Ang tanong niya. Sandaling naghintay ng tahimik ang misyonero subalit wala pa ring tugon. Sa wakas ay kanyang sinabi, "Kung gayon napakabuti, kung ang Scotland ay walang mga kabataang lalaki para ipadala sa India. Muli akong paroroon upang malaman ng mga tao roon na mayroon pa ring isang Scottish ang nagmamalasakit para sa kanila." Nang lisanin ng veteranong mandirigma ni Kristo ang pulpito, nabasag ang katahimikan ng karamihang mga kabataan na nagboluntaryo. "Pupunta ako. Ako rin. Ako rin." Panawagan. Mayroon bang mga lalaki at babae at mga kabataang tutugon sa panawagan ng Diyos na magboluntaryo upang malaman ng mga tao sa mga liblib na lugar na may mga nagmamalasakit pa rin sa kanila? Sa pamamagitan ng ating pangakong handog, maipapakita natin ang ating pagmamalasakit. Tayo po ay dumako na sa ating COS na pangungunahan sa atin ni Ma'am Dayan. Okay po, good morning po. Happy God first morning po sa ating lahat. Ang ating pong COS po sa umagang ito ay may pinamagatang pagpigil sa gulong ng pagsulong. Ang isipan ng isang paggamutan ay hindi dapat pasimulang itayo kung hindi makakaiwas sa pagkakautang, ay naglalagay ng pantigil sa pag-ikot ng gulong ng pagsulong.
Sa pagtatayo ng bahay, pulungan, nangangailangan din tayong manghiram ng salapi upang ang isang bagay ay maiwasang maisagawa agad. Kinakailangan gawin natin ito upang masunod ang tagubilin ng Diyos. Ang mga taong may malalim na interes sa gawain ay nakapanghiram ng salapi, nagbayad ng patubo upang makapagtayo ng mga paaralan, pagamutan at mga bahay pulungan. Ang mga gusaling natayo sa ganitong paraan ay naging paraan ng paghikayat ng kaluluwa sa katotohanan. Sa gayon, ang ikapo ay nadadagdagan at makapagdadagdag din ng mga manggagawa sa gawain ng Diyos. Po, napakaganda po ng ating pong mensahe ngayon. Ang nais lang po ng ating Panginoon nagtuturo sa atin na mahalaga ang aral tungkol sa pananampalataya, no po, na kailangan tayong lahat ay magkaroon ng sakripisyo sa gawain ng ating Panginoon. Minsan, hinihiling ng sitwasyon na kumilos tayo kaagad kahit wala tayong sapat na pondo, lalo na kung ito ay may malinaw na tagubilin ng ating Diyos. No? Hindi perpekto ang ating pong kalagayang pinansyal. Ngunit kapag ang layunin ay para sa pagpapalawak ng gawain ng ating Panginoon, ang Diyos mismo ang nagbubukas ng daan. Ang mga taong handang magsakripisyo kahit pa sa pamamagitan ng pangungutang ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay kanyang upang maitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa. No, dito po ipinapakita lamang na talagang dapat tayo magkaroon ng pagdadamayan na po ng ating bawat isa, ng ating pong mga iglesia, ng bawat miyembro. Nagkakaroon po tayo ng pagtutulungan, no? At malasakit sa gawain ng ating Panginoon. Ang tanong lamang sa bawat isa sa atin, handa ba tayo magsakripisyo? Ikaw ba o ako ay handang magsakripisyo sa gawain ng ating Panginoon? Handa ka bang magbigay o tumulong sa gawain ng ating Panginoon? No? Handa ka bang lumabas sa iyong comfort zone, no po? Sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa bawat isa sa atin na meron pong nasang tumulong o gumawa sa gawain ng ating Panginoon, wala pong magiging hadlang. Gaya po ng binasa po natin, no? Kapag ang Panginoon ang gumawa, lalo sa ating gawain, wala pong magiging hadlang yan. Subalit kailangan tayong magkaroon ng malalim na panalangin at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, ikaw ba o ako, nagtitiwala ba sa Kanya? Kaya ang Panginoon lamang, tayo lamang kung makakasagot sa bawat isa tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon at ibibigay, ipoprovide niya ang lahat ng pangangailangan natin, lalo na sa gawain, sa pagpapatayo ng iglesia, lalo sa pagsulong ng ating mga paaralan, sa pagsulong ng ating mga ospital, sa pagsulong sa gawain kung saan man tayo naroroon. Ang gusto lamang ng ating Panginoon ay magkaroon na tayo ng sakripisyo at pananampalataya sa gawain ng ating Panginoon. Happy God First Morning po sa ating lahat. Amen. Thank you po, Magdayan. May gusto pa po bang mag-reflect? Magsalita? Amen. Amen. May magre-reflect pa po ba? Pwede po na po kayong magsalita. Ang aking pong reflection ay amen na amen. Thank you po, Pastor. Yes po, Pastor. Sige po. Mag-reflect po sandali. Thank you. Kaya na kayo dito kami sa Vietnam ngayon. Steps dito ngayon. Sige. Kapit po reflection sa ating pong pinag-aralan ngayon ay sa pagtatayo ng anumang naisitayo ng ating iglesia
ay ang solusyon ay ang pananampalataya, hindi ang paghihirap. Ang paglago ng ating gawain ay pananampalataya na kaakibat nito ang kusang loob na paghandog, sakripisyo. Ibig sabihin, mga kapatid, susulong ang gawain ng Diyos. Hindi dahil sa panghiram ng pera o mga bagay na pagkansan, mga kapatid. Ang sinasabi dito ng ating pinag-aaralan ngayon ay ang sacrifices, mga kapatid. Commitment, dedication, involvement through giving, mga kapatid, sa anumang itatayo ng ating institusyon. Maaari ito, mga kapatid, ay nakakitaan ni Mrs. White noong kanyang kapanahunan na pagtatayo sa mga schools o mga sanitarium ay sa maaari ang tanong ay saan tayo kukuha, mga kapatid? Kasi parang ganito ang context ito noon sa kanilang kapanahunan. Ngunit susulong ang gawain ng Diyos dahil sa katapatan ng mga kapatid. Kaya sabi dito, in building meeting houses, we have had to borrow money in order that something might be done at once. So, hindi masusolusyonan ang pagsulong o pagtatayo ng anumang institusyon sa pamamagitan ng paghihirap kung hindi ito ay susulong ang pagtatayo ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng bawat kaanib na meron po siyang involvement. Kaya sabi dito, persons deeply interested in the progress of the work have borrowed money and paid interest on it. So dito mga kapatid, to help establish schools and sanitariums and to build meeting houses, mga kapatid. So para bang sa ating kapanahunan ngayon, kapag sa ating kapanahunan ngayon ay nasa pagguguhit tayo ng papanukala ng ating pong CLPM headquarters. So honestly ay wala tayong pera sa kalagayan yan. Pero ako niniwala kapag ang mga kapatid ay marunong magkaloob ng may pagtatapat, may tatayo ang CLPM headquarters hindi dahil hihiram, kung hindi dahil sa pananampalataya at kaloob ng mga kapatid, ng mga merong malasakit sa gawain ng Diyos. So the institution that's established and the churches built have been the means of winning many to the truth. So ganun mga kapatid ng partito. Kaya sa akin dito, sa aking reflection sa kabuuan, ay susulong ang gawain ng Diyos dahil may pananampalataya ang bawat kaanib na marunong magsakripisyo, marunong magandog sa anumang nais na itayo ng ating Panginoon ng mga institusyon at kahit pa sa ating kapanahonan. God first morning po mga kapatid. Yun lang. God bless. Amen. Thank you po, Pastor. Bago ko po babasahin sa chat box, may nagtaas po si Brother San Pedro. Sige po, pwede po na po kayo magsalita. Happy God first morning po mga kapatid. So, kanina po habang ako'y nakikinig, yung a break of wheels of prayers. So, biglang napaisip po sa aking reflection. Kung tayo po ay may mga sasakyan mga kapatid, di ba meron yung brake and then meron yung wheels. Ang gulong daw po ay parang sa gisag ng pag-usad sa ang ating misyon mga kapatid na iglesia sa pagbabago at gawain ng spiritual. Ngunit kapag ang pamamahala daw po ay naging makasarili o makitid o sobrang maingat, ito daw ay nagiging parang preno, no? Dapat sana'y maging masiglang paglalakbay ng simbahan, no? Sa halip ay tumulong magmaneho, ito'y pumipigil sa paggalaw. Kaya mga kapatid, ang tunay na pamamahala ay hindi dapat takot magpakawala ng yaman, oras at talento
para sa layunin ng Diyos. Yun lang po mga kapatid. Amen. Okay, babasahin ko po yung ating nasa chat. Yan. Ito po ay galing po kay Pastor Seth Magas. Sa bawat panawagan ng Diyos, madalas itong may kasamang sakripisyo, hindi lamang ng oras at lakas, kundi pati ng ating kaginhawaan, plano at minsan maging ang ating mga pangarap. Ang tanong, handa ba tayong lumabas sa ating comfort zone para sa Kanya? Sa Genesis 12:1, tinawag ng Diyos si Abraham at sinabing, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Walang garantiya, walang detalyadong plano, tanging pagtitiwala lamang. Gayon din ang tawag sa atin ngayon, hindi lang manatili sa loob ng simbahan, kundi lumabas upang ipahayag ang mabuting balita. Tumulong sa nangangailangan at tumayo para sa katotohanan kahit mahirap. Bakit mahirap lumabas? Dahil komportable tayo sa nakasanayan. Dahil takot tayong mabigo, mapahiya o masaktan. Dahil minsan mas mahalaga sa atin ang sarili nating plano kaysa plano ng Diyos. Ngunit tandaan natin, walang lumalago na nanatili sa ligtas na lugar. Ang pananampalataya ay nasusukat sa kahandaang sumunod kahit hindi natin kontrolado ang lahat. Si Kristo mismo ay lumabas mula langit patungong lupa, mula sa kaluwalhatian patungo sa krus, dahil mahal niya tayo. Hamon para sa atin, handa ba tayong maglingkod kahit walang kapalit? Handa ba tayong umalis sa komportabling buhay upang abutin ang nangangailangan? Handa ba tayong tanggihan ang sarili upang sundin ang panawagan? Thank you po, Pastor Seth. Napakaganda po ng inyong mensahe na binigay. At meron naman po dito galing kay Sir Melvin. Ang pagkaantala sa gawain ng Diyos dahil sa takot sa utang, maaaring pagkakaantala rin ng kaligtasan ng isang kaluluwa. Naway matuto tayo sa pananampalataya ng mga naunang lingkod ng Diyos na kumilos, nagsakripisyo at hindi natakot sumulong para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Amen po. Ayan. Thank you po, Pastor Seth and Sir Melvin. Meron pa po bang gustong magsalita o mag-reflect? Napakaganda po ng topic na ito. Okay. Parang wala nang gustong magsalita. Parang talagang blessed na blessed po kayo sa mga reflection ng ating mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon at talagang meron siyang mga ginamit o instrumentong tao para tayo ay ma-inspired sa umaga na ito. Yan. So kung wala na pong mag-reflect, tayo po ay dumako na po sa ating silent prayer po tayo. Amen po mga kapatid. Tayo rin naman ay manalangin na rin dito, no? So yan ang ating lesson. Mabilis na namang natapos ngayon. Siguro dahil sa parang karugtong din ito nung kahapon eh. Parang inulit lang ano. At yun yung pinaka main reflection dito ay dahil sa pagpapaantala ng gawain dahil takot sa mangutang, maaaring makapag-antala rin na paligtasan ng isang kaluluwa. Kaya bilang tugon doon, kailangan tayong mag-ingat bago mangutang, pag-isipang mabuti at pag-aralan. Huwag na mangutang, mas magandang huwag pero kung hindi maiwasan ay ating
pag-isipan mabuti. Kailangan natin mag-sacrifice. Isa pang magandang punto doon yung sacrifice. Ano? Kailangan tayo ay nagsasacrifice. Matuto tayong mag-sacrifice. Ano? Hindi lamang yung ating, mainly yung ating bulsa. Kasali yan, mga kapatid, sacrifice. Pag tinabing sacrifice, kaya yung COP, sacrifice yan. Ano? Sacrifice yan. Dahil sa pagmamahal, natuto ka mag-sacrifice. Yan po yung COP. Kaya huwag natin sabihin na pera-pera lang. No, it is a sacrifice because of love. Love to humankind. At sabi ni Jesus, kung mahal mo ang isa sa pinakamaliit na aking mga kapatid, ay sa akin mo rin ito ginawa. No? Kung ginawa mo sa kanya. So yan, tayo manalangin mga kapatid. Alam natin na ang lesson natin ay halos na master na natin yung tungkol sa utang. Dapat tayo ay may certification na loan expert. Yan, loan expert. At yan ang ating isa buhay, isa buhay natin. So yan po, tayo mo na lang yung mga kapatid, 30 seconds silent prayer and then I will continue. Let us pray. Tayo manalangin. Dakila, mapagpala at mapagmahal naming Diyos Ama, salamat po muli sa panibagong buhay na ibinigay niyo sa amin, panibagong blessing sa umaga na ito, na kami muli ninyong ginising sa aming pagkakatulog. At ito kami tinawag niyo muli upang lumapit sa inyo, magpakumbaba at matuto sa umaga na ito. Nawa, matuto kaming magsakripisyo sa aming buhay, na aming oras, na aming lakas, na aming pananalapi para sa ikaliligtas ng aming mga kapatid, sa makakatulong sa aming iglesia, sa gawain, sa local, kaya din sa global, upang sa ganun kami ay matutunan namin na unahin kayo sa aming buhay, at kami bilang Adventist na naghihintay ay naghahanda rin naman sana abang naghihintay sa nalapit na inyong pagbabalik. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang bawat isa. Meron kami mga personal prayer request at gayon din ang aming mga iglesia na sasakupan. Patuloy na kami maging inspirasyon sa kapatiran at sa buong iglesia, sa maging na kayo ang aming inuuna. Dalangin din namin ang aming paparating mga gawain. Maraming mga gawain na kailangan gawin, gampanan, at upang sa ikasusulong ng inyong gawain dito sa lupa, bigyan kami ng kalakasan, ng pangangatawan, sapat na oras, at sapat na sakripisyo na aming maibigay, ang pinaka-the best na aming maibibigay para sa gawain. Dalangin namin, dakilan Diyos ang bawat isa na narito. Pagpalain nawa ang aming maghapon na ito ng malusog na pangatawan, malayo sa anumang kapahamakan. Kasama namin sa panalangin ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, ang sambayan ni Nanay Neri, kasama na si Veronica at ang kanilang buong pamilya, kaya din ang sambayan ni Sister Sweetie, ni Ate Revi, kaya din ang buong sa Leonardo Church, kasama na yung mga bagong binyagan at saka yung mga dati ng kapatiran dito, na patuloy na ingatan niyo po sila sa araw na ito, sa araw-araw, at maging daluyan ng inyong pagpapala. Gayon din ang sambahayan ni Ate Mitch, ni Brother Esmin, gayon din ni Ma'am Femi, ang mga teachers sa GAES, ang aming panghuling araw ng week of prayer, na patuloy na bigay niyo liwanag sa mga bata na ito sa buong linggo na ito. Gayon din ang sambahayan ni Ma'am Nora, si Brother Leonard, patuloy na kalakasan, si Kuya Edgar, si Ate Christy, sa kanilang paghahanap buhay, patuloy silang gawing example sa San Antonio Church na pagiging tapat at kayo ang inuuna
sa lahat ng bagay. Dalangin din namin si Sister Wilma Fernandez, Sister Dang de la Cruz, kasama ng kanyang mga personal prayer request, si Ate Sally Sanchez, si Ate Lorna, si Sister Des Flores, ganyan din si Sister Maria Isabel Santiago Makasakit. Kasama din namin ang sambayan na Kuya Melchor, Kuya Narasing, Kuya Monching Calas, at kay si Sister Janet Gatmaitan at si Sister Teresita Tyree Reyes. O dakilang Diyos, alam niyo po ang laman ng aming mga puso at isipan sa mga oras na ito. Sabay-sabay naming nilalapit sa iyo ang aming mga panalangin at pasasalamat, gayon din ang aming mga kahilingan para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming mga anak, para sa aming iglesia, para sa kapatiran ng iglesia, at para sa lahat, para sa ikabubuti ng bawat isa. Nawa ang iyong kalooban ng masunod at hindi ang sa amin. Salamat po sa patuloy na paggabay at patnubay sa bawat isa. Patawad din po kung ano man ang aming kasalanan at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po, salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa umaga na ito. At medyo maaga tayo natapos, 5:20, okay, masarap pa sana magkwentuhan. Ganun pa man, mas siguro blessing na rin yan para sa akin. May prepare pa kasi ako para sa last day ng week of prayer doon sa mga bata. Masarap magturo sa mga bata, mga kapatid, masarap magturo sa mga bata. So ayan, at nakapagod sa lalamunan pero masarap magturo sa mga bata. So see you all tomorrow, Sabat, dito ulit sa wala yata ako bukas, mga kapatid. Connect kayo sa diretso kayo doon sa CLPM devotional, kasi ako ita-travel kami bukas, dadalaw kami sa aming anak doon sa AUP. Doon na kami, hanggang linggo na kami doon, So wala ako bukas dito sa live. So ayan, pagpalain tayo ng Panginoon. At alala ko sa live pero nanonood pa din ako habang nagta-travel kami. Nakabukas yung aming infotainment system sa Karabang maandar, Kaya minsan one day kwento ko sa inyo, papunta kami ng attend kami ng doon, nanood kami ng God First Morning doon sa infotainment system. Ang problema, hindi ko na isabay yung map. Naligaw kami, mga kapatid. Sa Kalaan, naligaw, Hindi kami nakaliko ng kanan na pa kaliwa yata. Liko na. Layo na. Ba't wala pa yung church? Malayo na. So, ayun, naligaw-ligaw kami. So, yan, dahil sa God First Morning, priority namin yung devotional. Kaya sa mapa, naligaw tuloy kami. So, ayan, gandang bukas ulit, mga kapatid. Salamat sa mga nag-response, papuri sa Panginoon. Ayan, salamat, Sister Janet, Sister Sita, Ate Revi, and Sister Maria Isabel Makasakit. Kaya din si Sister Dang de la Cruz, si Ate Mitch, Sister Sweetie, at sa lahat na nandiyan sa background. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Tandaan natin, mga kapatid, put God first, and you will never be last. Pagpalain tayo sa araw na ito. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.